We have third class, second class, first class, colonist. Kung ano po yung nalalaman nyo sa ROTC, ganoon na rin po yung numbering pagdating po sa classification of PDL and PO4. Pag sinabi mo pong third class inmates, basic, no? Those who have been previously committed as sentenced prisoner 3 times. So tawag namin dyan, balikbayan. Ilang beses na nakakomit ng crime at nakonvict ko ng crime na yun. And then, exceptions niya, cases involving non-payment of fines. So for example, ang iyong penalty, ang penalty mo is fine lang, tapos wala kang pambayad, syempre makukulong ka pa rin, subsidiary imprisonment ang tawag dyan. So dahil hindi naman po imprisonment talaga yung subsidiary imprisonment, hindi ka lang talaga makabayad ng fine, hindi ka kasali sa third class inmate, kahit ilang beses ka pang makulong dahil hindi ka makapagbayad ng fine. And then, demoted from a higher class. So, ang higher class na dyan is second class inmate. So, paano ka ma-demote dyan sa mga classes na yan? Kapag ikaw nakakomit ng violation ng prison rules and regulations po natin. And then, second class inmates naman, ito naman, kapag ka newly committed PDL or newly arrived prisoners, no, for the first time, second class ka. Kapag ka naman ikaw na-demote from a higher class, syempre ang higher class mo dyan si first class inmate. Yan, second class ka. Or na-promote ka from a lower class. Ang lower class naman ni second class is si third class. Parang ROTC lang. Yung first class na ROTC, yun po yung, fourth year. Fourth year ba yun sa inyo? First class? Yan. Pamaliktad yung numbering pagdating sa classes of inmates natin. Third class, second class. Ayan. And then first class naman, basic, kapag ikaw ay known character na and known credit for work. So, ibig sabihin ng known character, masyado kang mabait. And known credit for work, skilled ka at masipag. Sir, sino pong nagde-determine yan? Ang nagde-determine po niyan, taga-BJMP. Kapag po'y transfer na po yung PDL doon sa Bucor, at yung PDL na yun is dati namin trustee, kumbaga pa. Trustee or J8 na tawag ngayon. No? At siya yung anong mga skills ang pwede. Yan, magaling siyang mekaniko, magaling siyang pintor ng mga sasakyan, yan, electrician siya, ganyan. No? Ini-endorse po namin yan sa Bucor. Kasi nga ba, magagamit po nila yung skills, no? PDL na yun, doon sa Bucor mismo. So, kapag na-certify po namin sila na known character at saka known credit forward po sila, hindi na po sila dadaan ng second class. Dadaan pa rin naman, kasi syempre, dadaan pa rin naman kasi nga newly arrived prisoner sila. Pero automatically, mapa-first class sila dahil sa kanilang talent, kumbaga pa. Ayan. And demoted from a higher class, ang higher class guy is colonist. And then promoted from a lower class naman is second class inmate. And yung pinaka-banggiitan, veterano, kumbaga pa, na dugay na kayo sa presuhan, ang tawag na ngayon sa kanya is colonist. So ito po yung mga classified, no? First class inmate, na dapat at least 1 year po siyang naging first class. Serve with good conduct, serve at least 1/5 of the maximum sentence, or serve at least 7 years in case of life imprisonment or reclusion perpetua. Nagatuloy siya. So, veterano na yan, basta colonist ang tawag sa kanya. Pero, kahit anong class pa nila yan, PDL ka pa din. Preso ka pa din. Yun lang yun. Okay. So, lahat po yan, bakit diniscuss ko yan? Diniscuss ko yan kasi sa lahat ng prison sa Pilipinas, ganyan na po yung mga classification at saka mga security classification ng ating convicted prisoner. Yan mga yan. So, CIW na tayo. CIW. Ang land area naman po ng CIW is 18 hectares nung umpisa. Nung umpisa po, 18 hectares po yan sila. Pero hindi ko alam kung bakit nabawasan. Basta ngayon, 15 hectares na lang po ang CIW. Mandaluyong City po ang kanyang location, yung pinaka-main na CIW po natin nasa Mandaluyong. Pero meron po siya satellite prisons. Pag sinabi po natin satellite prisons, no, extension po ng kanyang main prison. So sir, ang tanong,
bakit po hindi po sila separate? No, bakit po hindi po sila separate? Di ba, 8 lang, ay 7 lang. Bakit po hindi siyam? Eh, meron naman po pala CIW Mindanao at saka CIW Santa Lucia. Bakit po hindi siyam? Hindi po sila siyam kasi, pag-take note na lang po, ang CIW Mindanao is under the administration of Davao Prison and Penal Farm. Opo. At ang CIW Santa Lucia naman po ay under the administration naman po ng Iwahi Prison and Penal Farm. Santa Lucia po ay parte ng Palawan. Opo. Mamaya makikita nyo yung Santa Lucia na word pagdating natin sa Iwahig mamaya. Siyempre, CIW, wala naman masyadong important dyan. Babae po yan siya. Babaeng preso po. Sir, yung tomboy, sir, dyan ko rin nalalagay, babae po. Ang pinag-uusapan po natin dyan ay ang kanyang kasarian mismo, ang kanyang biological sex structure. So, kahit pa nag-trans pa yan, trans pa yan siya, basta walang ovaryo yan, may ovaryo yan, babae yan. Kahit naman na pinaputol mo na yung ari mo, na lalaki ka, nagka-boobs ka na, no, may tsura mo, babae na, eh wala kang ovaryo, lalaki ka pa din. Oh, yun lang naman yun. CIW po yun siya. And then, we also have San Ramon Prison and Penal Farm. Sabi ko kanina sa inyo, ito po yung pinakaunang presohan sa Pilipinas. Ito po ay noong 1869 pa po. Oh. The land area is 1,160 hectares. Nasa gilid po ng dagat yan. Kaya nga noon, kapag mag-transfer po kami ng PDL from here to Zamboanga, dati-dati kasi kapag ka may, may COVID-19 pa dati, yung ibang mga kulungan, ang ginagawa nila, mayroon silang mga disinfectants, mga alcohol, ganyan, bago nila tanggapin yung PDL. Sa kanila doon, ipinapaliguan doon sa dagat. Kasi gilid ng dagat talaga ang area ng San Ramon Prison and Penal Farm. Dati po, ang San Ramon, para lang po dapat yan sa mga political offenders. Pag sinabi mo pong political offenders, hindi po politiko yan, ha? Oh, ito po yung mga naka-violate or nakonbikto ng crimes against national security, public order, yan. And also, para din po ito sa mga Moro rebels or Moro insurrectos. Dati. Pero ngayon, kahit sinong PDL, pwede na pong ipasok dyan. Kasi nga, hindi naman ganun karami yung mga political offenders talaga natin. So ngayon, all classes of prisoners are imprisoned in San Ramon Prison and Penal Farm. At ang napunong naman po dyan at ang nag-umpisa na San Ramon Prison and Penal Farm ay si Captain Ramon Blanco. Pagdating nyo sa board exam, pag nagpe-prepare po kayo, huwag kayong huwag kayong nagme-memorize ng tao. Hindi po lumalabas ang tao. Huwag po kayo nagme-memorize ng dates. Kaya nga hindi ko na po nilalagyan ng mga dates yan kadalasan. Pero nilalagay ko pa rin yung tao, syempre, for purposes na at least alam nyo man lang kung sino po ang nagtatag ng isang institusyon na yan, which is the San Ramon Prison and Penal Farm. No, huwag mag-memorize ng RA, lalo yung mga number na yan, RA na yan, huwag kayong mag-memorize. Hindi po yung lumalabas sa exam. Ang lumalabas po sa exam is yung kanyang title talaga. Kunyari, RA 11917. O, diba? What is RA 11917? Yan, yung bago, batas ng ating mga security guard, diba? Hindi mo naman kailangan na malaman yun. Ang kailangan mo malaman talaga is yung batas mismo. Ganun lang. Yan. Iwaig Prison and Penal Farm. Ang Iwaig Prison and Penal Farm naman po ay ang pinakamalaki. Tingnan mo yung land area niya, 45,385 hectares. O, ganyan po kalaki. Opo. At ito po ay matatagpuan sa Puerto Princesa City, Palawan. At tinatawag po siyang PWOW. PWOW, the prison without wall. As in, literal pong wala pong punal, wala po talagang walls, yan siya. And originally po, place of punishment po yan siya. At ang tawag po sa kanya is penal settlement. Okay. Sir, ano po ang punishment, sir? Basic lang. Pag sinabi mong punishment,
halos magkapareho yan sila ng definition ng transportation. Transportation at saka punishment, halos walang pagkakaiba. Kasi ang pamamaraan ng parusang yan is itatapon mo yung kriminal. So, ilabay ba? No? Itapon mo yung kriminal. Ano lang ang pinagkaiba nila? Ang pinagkaiba lang po nila is that ang punishment, itatapon mo po yung isang kriminal sa malayong lugar, pero parte pa din ng bansa. Ibig sabihin, within the jurisdiction or territorial jurisdiction of the country. Pag transportation po, itatapon mo po siya sa ibang lugar talaga na hindi teritorya ng bansa nyo. Ang pinaka-example po yan ay ang ginawa ng mga Briton, ng mga English. Kasi po, sa kanila lang po nangyari talaga ang transportation na yan. Ang transportation po natin, lahat ng criminal po natin nila doon, 1700s, itinatapon po nila yan sa Australia. Ang Australia po kasi dati, yan po ay kolonya ng England. Wala pong laman ang Australia dati actually. Kaya sabi nila, ang Australia daw po, kung ito-trace back natin, yung mga tao dyan, may mga tubong criminal lahat yan. Kasi nga po, lahat ng naging tao sa Australia ay mula sa England na criminal. Hanggang sa dumami sila, at naging country na din sila, association of people, di ba? Naging country na din sila, naging continente pa nga. Ayan. Kung iti-trace back mo, mga dumong criminal daw yung mga Australiano na. Opo? Yan. Yan ang pinakaiba ng transportation sa banishment. So, meaning to say, sa banishment, guys, it is the restriction or prohibition. So, coming against the specified territory. Sa mga bagong panahon ngayon, ang ibig sabihin ko ng banishment is dispero. Yan po yung equivalent niya. Hindi ko sila sabi, pareho sila ha. Yan po yung equivalent na ngayon ng banishment. Dahil sa ang dispero kasi, hindi ka pwede pumunta within 25 to 250 km radius doon sa residence ng nabiktima mo. Example, napatay mo yung asawa mo kasi nakita mo nakikipagkatutan sa iba. So, pinatay mo. Di ba wala kang kasalanan dyan? Wala kang kasalanan dyan. Either sex, pwede. O, pag pinatay mo yan, ang parusa mo lang is dispero. So, saan mag-uumpisa yung dispero? Doon po sa residence ng asawa mo. So, yung asawa mo, kung kunyari, nakakulong siya, hindi ka pwede lumapit dito, 25 to 250 km radius. Yan ang dispero. Yan. Ano naman po ang transportation? Yan ginawa nila kay Tigong. Extradition naman po yan sa ngayon. Diba? Sino pa bang bansa na ganyan? Wala naman siguro. Diba? Ipapa-extradite ng tao, Pilipino eh. Diba? Para ba naman yung sinaging presidente man lang. Kaya nga sa amin sa Amerika, diba? Diba? Polisiya sa amin sa Amerika. Kapag ikaw naging presidente, may kamalian ka mang nagawa sa pagiging presidente mo ha, hindi yung personal na buhay mo ha. Kung naging presidente ka, nagkamali ka, immune ka kahit hindi ka na presidente. Kasi diba, pag president ka, president ka, para si Bongbong Marcos, makagawa ka ng kasalanan, he is exempted from the criminal law, the application of criminal law. That is generality, tama? Because you are a head of the state. Pero, ang ginagawa sa Pilipinas, pagkatapos mo maging presidente, kakasuhan ka, parang ganyan. Ang pinakamalaga ngayon, yung kay Duterte, kasi nga, talagang pinapong pa talaga sa ibang bansa, no? Ayan, sa Amerika hindi. Pagkatapos mo mag-presidente, immune ka pa rin. Kaya si Trump, hindi nila yung maano, na hindi nila mapapakalasig dyan sa Trump, no? Amerikano. Ayan. Kaya po, ang original po na gamit ni White Prison in Penal Farm ay tapunan ng mga kriminal. Ang tawag po sa kanya dati is EU-hit penal settlement. At yung EU-hit penal settlement na yan, nung ginawa na po sa kulungan, yun na po ang pangalan niya, White Prison in Penal Farm. Nagawa na rin? Dati po tapunan for punishment. Ang tamang pangalan, EU-hit penal settlement. So,
convert sa kanya sa kulungan, ang tawag na po sa kanya dyan is iwahig prison and penal farm. Ayan na po yan siya ngayon. Nandito pala. Sorry. Nandito naman pala. Dali lang. Dagdagan natin. Saglit lang. Extradition. Extradition. Or expulsion. Ayan na po siya. Ayan. Opo. Sa sobrang lawak po ng ating iwahig prison at penal farm, ang ginawa, ito po ay may mga sub-colonies. Opo, may mga sub-colonies po siya. Ano po yung mga sub-colonies niya? Tinatawag ko yung mix. Mix. Ayan. Montible, Inagawan, Central, and Santa Lucia. Sir, i-explain mo nga yan. Ako ba? Kita niya Santa Lucia? Kita niya Santa Lucia? Saan po nilagay yung sa ito po yung Santa Lucia? Okay po. Ganito po ang explanation ng isang colony. Ganito po. Example po, magpapatayo po tayo ng regional prison natin dito sa Region 12. Example lang. Tapos, napagkasunduan na ilalagay ito sa Tacorong City. Tama? Sa Tacorong City. Pag penal colony kasi siya, o prison and penal farm siya, kailangan malawak talaga yan siya. At kadalasan yan, farmland talaga yan siya. Ako. Ngayon po, yung Tacorong prison and penal farm, ayan, ito yung pangalan niya. Ang sinasakupan na po yan ay nasama ang Lambayong, Isulan, at saka Esperanza. Example lang ha. Example lang. So, apat ka. Okay? Yung tatlong yun, sub-colony yun. Okay? Ang sub-colony ngayon, ang Tacorong prison and penal farm, Isulan, Esperanza, at saka Lambayong. Ang tawag ko sa Tacorong is Central. Okay po? Nandyan po kasi yung mismo iwahig prison and penal farm. Kaya nga, nung pumunta kayo doon sa Dapicol, ang nasasakupan ng Davao, prison and penal farm, marami actually. Pero dalawa lang sa colony niya. Kapalong at saka Panabo. Which is, city ang Panabo at Kapalong municipio. Ganun po kasi sa Kalawang. Tama nyo? Yes po. Tawag doon sa colony. Ngayon, isa po si iwahig prison and penal farm, isa sa dalawa dito sa Pilipinas na mayroon pong settlement. Settlement for homesteaders. Ang ibig sabihin po ng settlement for homesteaders ay yung mga natapos nang mag-serve ng kanilang sentence, ayaw na po umuwi sa kanilang mga bahay, doon na po nilang gustong magtira. Yan, ang tawag po dyan is homesteader. Yan. Prisoners who have already served their sentence but wish to stay in the colony. Marami po kanyan. Sa Davao, marami po. At ang tawag po dyan ay Tagumpay Settlement. Ang sa Davao naman, ang tawag doon, Tanglaw Settlement. So, hindi ko po, ewan ko na libot po ninyo yun, meron po yan dyan parang Camellia Homes. Dyan sa Davao Prison and Penal Farm. Nandyan po nakatira yung mga ayaw na po umuwi. Dinala na nila yung kanilang mga pamilya doon sa kolonya. At doon na sila nagtira. Tawag doon mga homesteaders. Tapos, meron naman pong special kay Iwahig Prison and Penal Farm. Yan naman yung tinatawag na yun na Barrio Libertad. Yan. Sa Barrio Libertad naman, dyan kayo maninirahan. No? Maninirahan kayo dyan sa lugar na yan. Kapag ikaw ay isang preso na nagsaserve pa ng sentence, at gusto mong makasama ang iyong pamilya. O, dyan kayo ilalagay sa Barrio Libertad. Yan. Okay, no? Pwede, actually. Kasi may mga schools dyan, may mga palengke dyan, lahat, kompleto na po yan dyan. Yan. Iwahig, prison, and penal. And then Davao.
Ang Davao naman po, isa sa pinakapangalawa na pinakamalaki ng land area. 30,000 hectares po yan. At 8 hektarya po dyan is prison reservation. Hindi po nila pwedeng gamitin kasi para sa presuhan talaga yan siya. Yan. Matatagpuan sa PE Dujati, Davao del Norte. And the highest income generating prison in the Philippines because of the banana plantation. Di ba nakita nyo naman siguro doon yung mga naka-proud doon sa gilid ng daan? Pwede kung magsakay ng bachelor? Pwede. Pero ayaw na nila, di ba? Kasi may pera sila doon. Ewan ko, naka-interview po kayo. Pag nag-interview sana kayo ng mga nagtatrabaho sa banana plantation, malaki pong kinikita nila yan. Malaki po. Tapos wala po yan silang mga tax. Tapos napapadala po nila yan ng buo sa kanilang mga pamilya kung gusto nilang ipadala. Yan. Pero po, ang Davao Prison and Penal Farm ay dati po concentration camp. Pag naririnig nyo po ang word na concentration camp, ang ilalagay nyo po sa kukote ninyo, ang concentration camp po ay para po sa mga prisoners of war. Sir, ano po ba yung prisoners of war? Ang prisoners of war, sir, is lahat ng tao na nahuli nung panahon ng giyera. Ang tawag po dyan, prisoners of war. So ilalagay po lahat yan sila dyan sa concentration camp. So ang Davao Prison and Penal Farm dati ay isang concentration camp. Hanggang sa na-convert po ito. At pinangunahan ni General Santos ang unang mga preso ng Davao Prison and Penal Farm. No? Sipin mo, no? Nagtataka ka, doon nilagay yung mga PDL, yung mga preso. Pero hindi nila ginamit yung pangalan niya. Nandito yung pangalan niya sa General Santos City. Di ba? General Paulino Santos po yan. Yan. Siya po yung pangalawa sa sinasabi natin kanina na 2 of 2 prisons na may settlement. Mas maganda po yung settlement daw nila dito. Kasi parang Camellia Homes daw po. Ibibigay ba yan, sir? Yes, ibibigay po yan siya sa kanila. Pero hindi lahat makakapag-appeal yan. Si Bucor lang din ang nakakaalam kung paano i-appeal yan, tinatawag mo na settlement for homesteaders. At meron po siyang 2 sub-colonies. Yan naman po yung Kapalong at saka Panabo po. Yan po ang kanyang sub-colonies. Sunod po, Sablayan Prison and Penal Farm. 16,000 hectares naman po yan. No, to be exact, that is 16,190 hectares. Located po siya sa Barangay Sablayan, San Jose, Occidental Mindoro. At ito po ay isang prison na mayroon po siyang tourist spot and destination. Kasi may mountains po yan tsaka lakes doon sa loob. Hindi na tayo? Yes, hindi na tayo. No problem yan. Meron naman po siyang 4 na sub-colony. Wala pa siya doon special sa kanya. Central, Pasugi, Pusong, and Yapang. Ay, tama. Balikan pala natin. Ang CIW Mindanao, kinikater niya po dyan ay female convicted prisoner from Mindanao and Visayas. Opo. Ang Santa Lucia naman, caters PDL, convicted PDL from Luzon and other areas of Visayas na malapit sa Palawan. Opo. Yan naman na, ulitin ko lang. Ang CIW Mindanao, diyan po nilalagay ang CIW ng mga convicted na babae from Mindanao and other parts of Visayas na malapit siyempre sa Mindanao. Kapag ka naman CIW Santa Lucia, yan naman po yung mga convicted na babae sa Luzon na hindi na kaya ng CIW Mandaluyong at siyempre yung mga malapit na kabisayaan doon sa Palawan. Kasi ang Palawan kasi Luzon eh. Pero malapit sa Visayas, di ba? Kung mapapansin nyo sa mapa. Yan yung tiil sa T-Rex, no? Yung paa ng parang dinosaur yung ating
yung ating bansa. Dapat palitan na yan. Dapat buhaya na, buhaya. Umapa natin. At yan, meron po siyang 4 na sub-colony. That's Central, Pasugi, Pusog, and Yakap. So again, ilan po yung mayroong sub-colony na presohan natin? 3 lang. Iwahig, Davao, at saka Sablayan, Prison and Penal Camp. Okay. Leyte, last. Leyte Regional Prison. Sa Leyte Regional Prison po, may land area po siya na 861.66 hectares. Matatagpuan po siya sa Abuyog, Leyte. At ito po ay isang presohan na na-create noong martial law. Purso 1 to PD 28 and Proclamation number 1101. Ito po sana ay magiging model. Model na presohan ni Marcos administration at ito po ay pinopose ng kanyang asawa na si Imelda Marcos. Kaya lang kasi, dahil sa political vendetta, political revenge, nung pinalitan na po si Marcos ng mga Aquino, inabando na po nila ang Leyte Regional Prison. Kaya po sa kasalukuyan, yan po yung pinakamahirap na presuhan sa Pilipinas. At dahil Leyte yan, palagi yan natatamaan ng bagyo. Yan, presuhan na yan. Sir, may kinalaman ba yan? Yes, mamaya. May kinalaman po yung pagbisita ng typhoon sa isang presuhan. Kasi, pag once na binibisita yung presuhan ng bagyo, magkakaroon ka po dyan ng special time allowance for loyalty. No? Mamaya, makikita nyo po yung stall as we go on with our discussion. Reformation programs naman po. Basic lang to masyado, guys. Ang kailangan mo lang talagang malaman is yung title niya mismo. Kasi kung ano yung pangalan ng program, yun na rin po yung kanyang ipinapatupad. Ganun lang naman. Moral and spiritual, hindi moral and spiritual. Alangan naman magpatupad sa dyan ng education. Ganun lang kasimple ba? Common sense ba? Common sense. No, ganun lang yon. Minsan kasi pinapahirapan pa ng krilma, baka kwanto, baka trap. Ganun yung naiisip ng krip pag magsagot eh. Baka trap to, hindi talaga to moral and spiritual ba? Oh, sinagot mo ngayon, education and training. No? So, sa moral and spiritual, yan. Yan po ay sa moral and spiritual values formation of inmates. Kasali po dyan ang Muslim guys ha. Kasi, halos dalawa lang din ang makikita pong structure ng simbahan ba, yung general na structure. Para sa Katoliko at para sa Muslim. So lahat po, pati jail nga minsan na malalaki, nung nandun ako sa Amas, doon yung first assignment ko, meron po talaga sila, pero masjid na lang, alit lang, yung para makapagsimba lang, makapagsamba lang yung mga Muslim. Kaya po yun sila. So ano pong ruling plan, kadalasan po, kapag nagsisimba yung Muslim sa Friday, siyempre, open itong mga Christian, hindi po sila pwede mag-istorbo. Yun, hindi po si Christian. Pag Sunday masses naman po yan siya, siyempre, pahimo yung konsili Muslim. No? Ganyan lang. Respetuhan lang. Kaya education training, kaya lalo na sa mga hindi nakapag-aral, no? Pati sa jail, mayroon na po kanyan, ALF program at saka check program. May mga nag-graduate na po yan sila na college. So, may mga graduate pa po na silang college. Pati po ang ating pati po ang ating mga jail. Malapit na po mga graduate yung iba. At karamihan po nang ini-enroll din ng mga preso, criminology. Criminology. Kaya siya, no? So, sa education training program, it is the administration of the formal and non-formal education. So, sa non-formal, alas siya mga yan.
Opo. Shortcut baga. At yung dulo niya guys, ito yung dulo. Ang ibig sabihin po nito, nung dulo na dulo. Ang ibig sabihin po niya, yan po yung nagpapatupad na directorate. Directorate for Moral and Spiritual Welfare, Directorate for Education and Training. Ganun pa din, nandiyan ko naman pangalan niya na directorate. Work. Sa work and livelihood naman, basic lang. Kung wala kang skills, tuturuan ka dyan. Kaya ang partner ng mga yan, partner ng jail, TESDA. Yan. So, tinuturuan nila yan, yung mga preso na yan, kung paano magkaroon ng skills para makapaghanap buhay din naman po sila. So, yan po. So, this is a program intended for the work and livelihood for the generation of income of the agency and achievement of self-sufficiency of the inmates in the prison community. Sir, makakapag-ipon ba yan sila? Yes. Wala pong bangko sa jail, pero wala pong bangko sa prison. Pero pwede po nila yan siyang ilagay or i-deposit kay property custodian. Kasi nga bawal po ang sobra 1,000 pesos per week sa jails and prison. So dapat ang pera mo lang dyan is 1,000 per week talaga. So yung sobra po, i-deposit mo po talaga yan. 4. Sports. Basic lang din. Sa sports and recreation, meron po talaga lahat yan. May mga nagbabasketball. Ang lawak, di ba? Pumunta kayo ng Davao Prison and Penal Farm. Ang luwak, di ba? Akala mo hindi presuhan eh. No? Yan. Siyempre, sports and recreation, no? Physical and recreational activities naman po. Pwede po yung mga basketball. Depende po sa availability ng sports sa loob ng tulungan. Huwag mo lang turuan mag-arnis, kaya baka arnisin ka niya na sa sunod. Huwag mong turuan ng paano makagaw ng baril, huwag na mag-ganon, no? Huwag mong turuan ng mga technique, paano makaalis sa posas, huwag na po. And then health and welfare, matik yan. Meron po proper hygiene, sanitation, cleanliness. No? Ang concern naman po ng health and welfare program po natin. So, kasali na din po dyan yung minomonitor po ng doktor yung ating mga PDL doon sa kulungan po natin. No? So, kadalasan po dyan yung mga may sakit ang inaalagaan po natin. Ang tawag namin dyan sa kulungan is bantay kalusugan. And lastly, the behavior modification program, pattern after the BJMP po yan siya, the therapeutic community modality program of the BJMP. Diba? Wala kayo sa, mga taga-SKSU, hindi kayo ng BJMP, no? Hindi. So, hindi kayo makaka-relate sa third day natin. Yung mga yun, makaka-relate sila yung mga taga-SKSU. Good morning, family. Yan, yung lahat. Yun yung thesis. Yun na yung subject natin sa third day. Sino-sino sa ating mga kapatid, di ba? Correct. O, di ba mga kayo? Kasi hindi kayo nakapag-audit sa jail. Ang thesis po, is yun na po yung third day natin, yun na po yung subject. Paano po namin napatulayan yan, guys? Kasi nung una, guys, nung first na new core na exam ng board exam ng grade, wala po talagang libro na available para sa therapeutic. Wala. Sabi ko kayo sa mula ko doon, sir, itry po natin ko, sir. Yung manual kasi ng BJMP, yung therapeutic community mo natin ito. Sabi ko sa kanila, itry natin, sir. Sus, maumag-yun ko mga nagtawa sa board. Wala na siya ang ginagamit na ron. Tapos nationwide, kumalak na rin yung notes ko. Kung sino-sino rin na nakakahawak, edi, alam na rin ang iba. Kaya mga talk to, diba? Pull up, mga ganyan. Ngayon, hindi nyo alam kung paano i-demo. Yung ngayon, pero sino-sino sa ating mga kapatid ang nakalimutan maganito ganyan, bari bang tumayo? O, diba na doon? Dahil sa last day, hindi kayo makakarinig. May paparinig ko yan sa'yo. Sino naging teacher nyo ng therapeutic mo natin si Maperes? Sino? Yung malaki.
Senior ko pa yan si Sir. Senior ko pa yan. Hindi niya rin naturo yan sa inyo ang PCMP. Hindi talaga. Kasi? Okay. Sige. Okay. Ayan. Key officials. Actually, dapat guys, diniscuss ko ito doon sa Leia ninyo. Kasi interagency yun eh. Pero siguro, I doubt kung na-discuss to siya. So, nilagay ko na lang din. Okay. Ilay ko yung foundation. Sige, saglit lang. Where is yun? Copy. Kahit gumawa ka na ng ganyan, magsusulat ka pa rin. Ano? Di ba teacher niya na dyan si ano, sa SKSU, si yung Muslim, si sino nga yun? Yung payat? Lalaki. Ano pala? Kasi? Tanungin yung Quran niya. Tanungin yung Quran niya kung ilan nakuha niya. Oo, tanungin niyo siya. Okay. Sa Tri-Bureau po kasi, okay. Shh. Okay. Sa Tri-Bureau po kasi, hanggang third in command lang. First to third in command lang. Sa Tri-Bureau. Kasali po dyan si PCG at PDEA. Kakaiba po ito si Bucor. Kaya mabuti. Sa PNP po, ganito pong structure niyan. PNP. BJMP. PFP. Dito po, ang pinakamataas, si Chief PNP. Tama? Opo. Siya po yung first in command. Pangalawa po, nandyan si the Deputy Chief for Administration. Yan po yung second in command. At yung kanya pong third in command ay si the Deputy Chief for Operations. Pero apat po yan sila actually. Meron pa po yung apat. The Chief of the Directorial Staff. Tama? Opo. Ang tawag po sa kanilang apat, Command Group. Opo. Tawag sa kanilang apat, Command Group ang tawag sa kanila. Ito po, syempre, 4-star general ang ranggo. Di ba? Yan, Police General. Itong tatlo naman, ang ranggo naman nila is 3 star. And that is Police Lieutenant General. Pagdating po sa BFP, ganun lang, palitan mo lang po yung kanyang organization, Chief BFP. Tapos, wala lang T. Sila lang, letter. Sila sa PNP lang gumagamit ng letter T. Sinasali na yung the word na the. The Deputy Chief for Administration. Dito hindi na. DCA and DCO. Dito, CDS pa din. Ang pinagkaiba lang, ranggo. Dito, 2-star lang po ito. At ito po ay
Fire Director po ang kanyang ranggo. Itong tatlo naman po na yan ay 1 star lang po yan sila. Opo, at sila ay tawag dyan is Fire Chief Superintendent. Ganon din po sa amin. Palitan mo lang po ito ng BGMP. Palitan mo lang din yung ranggo ng letter J. Jail Director, Jail Chief Superintendent. Ganon lang po sa aming dalawa. Ito po kasi binalitan na nila. Pero dati ganon din po yung ranking nila. Police Chief Superintendent, ganyan din po yan sila dati. Police Director General, Police Deputy Director General, Police Director, Police Chief Superintendent, ganyan po yan sila. Paano nyo? Ganyan po yan sila. Okay, ngayon, pagdating po sa PCG, iba. Sa PCG po, ganito pong itsura. Commandant ang term PCG. O, yan ang first in command nila. Ang second in command nila ay Deputy Commandant for Operation. Nakita ninyo? Iba, di ba? Sa atin, admin ang second. Sa kanila, iba. Operations ang second nila. Ang third nila is si Deputy Commandant for Administration. At hindi po directorial staff ang sa kanila. Chief of the Coast Guard Staff. Yan. Chief of the Coast Guard Staff. Ang ranggo nito, Admiral. Ang equivalent niya, 4-star General or General. Okay po? Ito naman, itong tatlo naman na to, 1, 2, and 3, ang kanila naman pong ranggo ay Vice Admiral. Which is Lieutenant General po ang equivalent niya. Okay? Sa AFP po kasi ang tawag Commanding Generals. Tama? Pagdating po sa mga ito, pagdating po sa ano yan? Sa Air Force, Flag Officers ang tawag sa kanila eh. Di ba? Okay. Eto po kakaiba. Kasi hanggang 5th in command sila. Okay? Tapos yung ranggo po iba din. Mapapansin nyo? Mapapansin yung ranggo? Dapat yun yung ranggo, di ba? Eh wala tayong magawa. Yan po sinabi ng Bucor Act, which is the RA 10575. Ganyan din po ang PIDEA pero hanggang 3 lang. Ang kanilang Director General, ang kanyang ranggo po, Undersecretary din po. Ang kanyang 2 assistant for administration at saka operation, yan naman po ay assistant secretary din po yung kanilang ranggo. Pero sa PIDEA guys, 3 pa din. Ganun pa din. Director, PIDEA. Deputy Director for Administration and Deputy Director for Operations. First, second, third. Ang kanilang ranggo, Undersecretary, Assistant Secretary. Kaya nga sabi ko sa inyo, kakaiba itong Bucor. Kasi si Bucor, 5 ang command. Nandyan si First in Command, the head of the Bucor. Ang kanya pong position and title is Director General of Corrections. Okay. And Director Bucor. Actually po, 4-star na po yan sila. Pero yung nasa libro hanggang 3-star lang po dapat sila. Opo, 3-star General po yan siya. Ang second in command niya, Undersecretary ang kanyang ranggo. At ang mapapansin nyo dyan guys, 3 silang pantay-pantay. Deputy Director for Administration, Deputy Director for Operation,
and Deputy Director for Reformation, pantay-pantay po yan sila. Second in command silang lahat. Makuha ninyo? Hindi katulad doon sa PNP. Napapansin nyo doon sa PNP? Bawat tao, iba-ibang command. Tama? Sa kanila dito, yung tatlong deputies, pare-pareho ng command. Second in command yun sila. Third in command, Chief Superintendent, kanyang rango, position and title, Corrections, Chief Superintendent. Fourth in command, Senior Superintendent, ang kanyang position and title, Corrections, Senior Superintendent. At ang kanyang fifth in command is Superintendent, ang kanyang rango is Corrections Superintendent. Ako. Okay? Sige. Next tayo. Next tayo. Ranking system. Compare natin sa BGMP, BFP, at PNP na bago. Sir, bakit po ganyan? Opo. Actually po, kakaiba po talaga ang view ko. Dalawa po ang kanilang ranking. May ranking po para sa technical at may ranking po para sa corrections officer lang na basic. Opo. Explain. Pag ang rango po ng corrections, may letter T. Ibig sabihin, technical yan. Ano ibig sabihin ng technical dyan? Basic lang. Pag ikaw, ang trabaho mo sa kulungan is kung ano yung profession mo, technical ka. Nakuha, example, dentist ka. Ang trabaho mo, magbunot ng ngipin sa kulungan. Technical ang iyong rango. Teacher ka, ang trabaho mo sa kulungan, nagaturo ng mga preso, technical ka. Nakuha natin. Meaning to say, pag ang trabaho mo para sa welfare ng mga PDL, technical ka. Pag ang trabaho mo nagre-require na dapat makasalamuha mo ang PDL, tawag sa'yo technical ka. Okay? At ang rango mo, lagyan mo lang letter T doon sa basic na rango ng isang corrections officer. Kung criminology ka at tagabantay ka doon sa kulungan, wala kang T. Wala. Bantay ka, kustudyal ka. Yan ang sinasabi natin. Ang problema doon sa ranggong chief superintendent. Kapag lawyer ka, doktor ka, teacher ka, IT ka, kung ano-ano pa dyan. Technical ka, tama? Hanggang senior superintendent ka lang. Colonel. Ngayon, gusto mong maging general, tama? Tama? Iiwanan mo yung technical na trabaho mo. Ibig sabihin, tol, kaya pala, sir, kahit doktor na siya, senior superintendent na siya, hindi siya pwedeng maging penal superintendent sa isang kulungan. Yung head ng kulungan, hindi pwede. Kasi hindi yun mga technical. So kung gusto mong maging penal superintendent, gusto mong ma-promote hanggang general, iiwanan mo yung trabaho mong technical. At magta-transfer ka dyan sa basic na yan. Nakuha ninyo? Okay ba? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, nagtataka ka, yung lawyer, ba't di na naglo-lawyer? Hindi na siya nag-a-advise sa kanyang mga preso. Kasi nagawa na siyang penal superintendent. Iniwan niya na yung technical niyang trabaho. Nakuha?
Ayan. So, ganyan po yung itsura niya yan. Ang ilalagay mo lang dyan, may technical. Sa shortcut yan guys, CC Soup. Ganyan. So kung babasahin mo, Corrections Chief Superintendent. Nilagyan ko lang kasi ng OR para mahalatan nyo kasi hindi siya familiar eh. Kapag jail at saka fire kasi familiar na. Jail, JC Soup. Hindi alam mo ng Jail Chief Superintendent yan. Ayan sa kanila, C. Actually, ang pagkakasulat niyan, letter C lang talaga. C, Soup. Yan. Pababa. Pag nilagyan mo ng T, C Soup. Tama? This is Corrections Technical Chief. Wala pala. Corrections Technical Senior Superintendent. Hanggang pababa. Opo. Pagdating po sa amin, ganun lang, palitan mo lang ng letter J. Palitan mo ng letter J. Palitan mo ng letter F. Sa PNP, bago. Pursuant to RA 11200. Tama? The new rank classification. Tama? 112. Tama ba? 11200? Tama. Sir, bakit wala na po yun sa AS? Hanggang doon lang po kasi. Nakuha niya? Talaga, sir? Opo. Kasi ngayong ranggo ng sumusunod dyan, assistant secretary na, wala pong kahanin tulad doon sa amin. Yung head nila, undersecretary ang ranggo, wala pong katulad dyan doon. Nakuha niya? Yes. O, yan naman po yung sa non-commissioned officer nila. Sir, pag sa jail, iba ha? Ang tawag sa amin, jail non-officer ranks. Yung kanina official, di ba, commissioned officer yon? Sa amin, jail officer ranks ang tawag doon. O, so yan na po. Anong napansin nyo? Ano napansin nyo? Sa corrections, nauna yung corrections, bago yung senior. Nakita nyo? Tama? Opo. Yan ang tatandaan. Una. Sa BJMP tsaka sa fire, una po yung senior. Pagdating sa senior ha, SJO4, SFO4, SJO3, SFO3, SJO2, SFO2, SJO1, SFO1. Tama? Sa kanila, baliktad. Di ba dapat SCO4? Kasi Senior Corrections Officer 4. Baliktad sa kanila. Correction Senior Officer 4. Ganun po sa kanila. Pababa ng pababa. Doon, lagyan mo lang din ng technical. CTSO4, CTSO3, CTSO2, CTSO1, CTO3, CTO2, Badja. CT100. Okay, yan. Kuha. Yan. Talagang sinulat niya lahat, no? Okay tayo, proceed tayo. Ay, punyeta, nandyan pala yung meaning. In-explain ko, nandyan pala, sorry. Yan. So, personnel employed in the implementation of reformation programs are technical officers. Or, yung sinabi ko kanina, yung nakikisalamuha talaga sa PDL. Yan. Personnel whose nature of work requires proximate or direct contact with inmates. Yan po yung mga corrections technical officers po natin. Tanong. Uniform po ba ang corrections? Ha? Uniform po ba ang corrections? Ha? Uniform? Tanong, uniform po? Yes, uniform. Okay. Tanong. Police, BJP, tsaka fire. Uniform po ba? Yes.
Pero military. Hindi, humanitarian. Humanitarian. Civilian, tama? How about Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Marines? Uniform po ba? Yes. Military? Yes, hindi siya civilian, tama? Very good. How about Philippine Coast Guard? Uniform po ba? Uniform po ba? Ha? Yes, uniform sila. Kaya nga, star din yung kanilang mga ranggo. Tama? Tama? Tanong, military ba? Yan yung tanong na na sinasabing, it depends. Ang pwede. Because PCG is the oldest humanitarian uniform personnel ng Pilipinas. Bakit, sir? Power. Bakit, sir? In times of peace, nagre-report directly kay Department of Transportation. Kaya mapapansin nyo, ba't nag-checkpoint sila sa Manila? Nakita sila doon? Kasama nila MMDA. But in times of war, they report to the Chief of the Philippine Navy. Kasi guys, kung ang Coast Guard naging military yan, kung ang Coast Guard naging military tol, mayroon sana tayong Fleet Admiral ngayon. Kaya nga wala. O sino nanonood ng One Piece? Yan, One Piece. Di ba may mga admiral? Tama? Fujitora. Tapos ang kanilang unang nakilala yung Fleet Admiral si Sengoku. Tama? Tama? Ibig sabihin po kasi niyan, may dalawang klase ng hukbong sandatahang pandagat ang isang country. Kaya dapat may Fleet Admiral. Hindi po sila talaga military. That is why, admiral lang po talaga. Pero dalawang admiral sa Pilipinas. Admiral ng Navy at admiral ng Coast Guard. Magkaiba po yung ranggo nila yan, guys. 4-star admiral. 3-star rear admiral. Vice admiral. 2-star rear admiral. 1-star commodore. Ang colonel nila, captain. Ang commander nila, lieutenant colonel. Lieutenant commander po nila, colonel, major. Ang captain po nila, guys, ang kapitan po sa army, sa kanila, lieutenant. Ang ranggo. Kasi ang first lieutenant sa kanila, lieutenant junior grade. Ang second lieutenant sa kanila, ensign. Mapapansin nyo yung nandyan sa harapan ng City Hall. Kita nyo yan dyan? Yung mga nakagraduate good ng mga Philippine Merchant Marines Academy, mga ganyan. Diba nakita nyo? Ensign. ENS. Kita nyo? Yan. Ganun po yung mga ranggo. Wala pa naman akong ligo. Okay. Uniform po sila. Ito ang tatandaan, guys. Sabi ko nga sa kanila, ang dali lang i-memorize yan. Pag civilian, mag-retire 65. Baliktarin mo lang. Hindi 60. Kasi sir, nasanay kami na 60 nagre-retire. Yes, optional. But the mandatory is 65 pag civilian. So, paano yan, sir? Baliktarin mo lang yung 56. Uniform, 56. Civilian, baliktarin mo 65. Except judiciary. Sa judiciary kasi, 70. Apo. Ngayon, sir. Bago naging uniform, si Bucor, dating civilian yan. Bakit, sir, civilian? Kasi wala pa namang batas na nagsasabing uniform sila.
But pursuant to RA 10575 ni Bato de la Rosa, ginawa niya pong uniform yan kasi naging Bucor director siya dati. Nakuha natin. So sir, anong mangyayari? Ang nangyari po sa Bucor ay yung nangyari dati sa Police Constabulary. Noong civilian pa po, may mga naapektuhan noong transition. Tama? Civilian kami noon, sir. Pero trabahante kami ng Bucor. Anong mangyayari ngayon? May 10575, di ba? The law looks forward, not backward. Lex prospicit, non respisit. Di ba sabi niya? However, there is a retroactive effect if it is favorable to the accused. Tama? Accused yun. So if the application is retroactive and it is favorable to a concerned personnel, babalik din siya. So ano ginawa? Lahat ng dating personnel na inabutan ng pagiging uniform na transition ng Bucor, inabsorb. Pero, magre-retire pa rin sila hanggang 65. Pwede. Okay? Pero kapag ikaw ay dati yun, kapag ikaw ay bago na, ang magiging retirement age mo na ngayon dyan is 56. Lakwa. So yung mga kakilala nyong nasa Bucor, na naabutan na nito, uniform na, 56 na lang yun sila. Yung mga dating nasa Bucor na, 65, pwede pa nilang abutin. Wow. Yes po, basic. Yan na po yun siya. Iba din yun sa kanila. Sir, ano pong susundin namin? Na-discuss yan ni Sir Santos sa inyo? Yung sa PNP? Kung sino ang appointing authority? Ha? Oo. Appointing authority? Okay po. Sige. Discuss ko ng konti. Patrolman hanggang Police Executive Master Sergeant na na-assign sa region. Kunyari, dito sa atin, Region 12. Ang appointing authority natin, si Regional Director. Patrolman to PEMS, assigned in National Headquarters, Chief PNP. Okay, nakuha na niyo? Police Lieutenant to Police Lieutenant Colonel, ang appointing authority, Chief PNP. Upon the recommendation of their immediate supervisor. Tama? Apo. Ang nakalagay sa libro, guys, hindi na yun nasusunod, ha? Pero susundin nyo yung nasa libro kasi mag-i-exam kayo. Magkaiba po talaga ang reality sa expectation po talaga. Sa kasalukuyan po, Lieutenant hanggang Police Lieutenant Colonel, correct, ito po ay appointed by the Chief PNP. Ang nakalagay sa libro, Colonel hanggang Chief, hanggang Police General, assigned or appointed by the President. Apo. With the confirmation from the Commission of Appointments and Civil Service Commission. Tama? Pero ang katunayan, guys, ang Colonel, ang nag-a-appoint po dyan, Secretary of the DILG. Pero yun yung katotohanan, ha? Pero isasagot po ninyo yun nasa libro. Again, ulitin ko. Hindi opisyal na pulis na naka-assign sa mga region, ang appointing authority, si RD. Hindi opisyal na pulis na na-assign sa National Headquarters, ang mag-a-appoint sa kanila, si Chief PNP. Opisyal, Lieutenant hanggang Lieutenant Colonel, ang mag-a-appoint, PNP. With the recommendation from their immediate supervisor. Colonel, 3 tansan. Colonel hanggang General, 4 na star. Ang mag-a-appoint, Presidente. Upon confirmation of the Commission on Appointment and recommendation by the CSC or the Civil Service Commission. Nakuha. Guys, kakaiba sa kanila, kakaiba. Walang hati-hati, ang daling i-memorize.
CO1 hanggang Corrections Chief Superintendent ang mag-a-appoint si Director ng Bucor. Kasi Undersecretary kasi siya. Pero, ang Director General at saka Deputy Director General, sino yung mga yon? 4. Yung 3 Assistant Secretary at yung Undersecretary, ang mag-a-appoint niyan, Presidente. Nakuha? Ay, kinakaiba. Grabe, kapaspas sa oras ba? Ito naman yung mga training. Punyetang hirap ng training nila, guys. Actually, sumali sila first na may sumaling taga Bucor. May sumali sa Star Course namin ngayon na nandito sa Gensan. Napalitan niyo yung may namatay? May namatay na babae sa amin. Asawa ng Highway Patrol Group, HPG. Nag-training babae, bagong graduate, namatay. Nag-jogging daw sila, bigla lang siya pumupo, patay na. Raksak na babae. May 4 po sila, 4 yata or 5 na nag-cross-train. Kasi pareho eh. Diba? Star Course ang tawag sa amin, parang SWAT. First day pa lang tol, na ICU na. First day. May na ICU. Tapos yung dalawa yata nag-quit. Wala pang isang week. Hindi nila kinaya. Sana all may tissue. Ba talaga mga babae tol, no? Yung lalaki pag umalis, dapat hanggat maaari walang dala, no? Mga babae, daming dala, oo. Tinala na yung bahay, eh. Pareho kayo ng misis ko, ayaw magpanyo. Kasi daw yung panyo, pabalik-balik daw. Wow, patisyo-tisyo ka. Okay. Pag PNP, anong pangalan ng training? PSBRC. Apo, nakuha na niya? Public Safety Basic Recruit Course. Pag BJMP, Jail Basic Recruit Course. Lagyan mo lang, palitan mo lang yung PS ng J. JBRC, PNP, PSBRC. Sir, di ba sir, wala na sila sa Philippine Public Safety? Wala na sila, di ba? Academy. Philippine Public Safety College. Dinala pa rin nila yung pangalan ng training. So, Public Safety Basic Recruit Course, PNP. Sa BJMP, Jail Basic Recruit Course or JBRC. Pag Fire, FBRC. Fire Basic Recruit Course ang tawag. Pagdating sa corrections, ang dami-dami. Kapag CO1 ang in-applyan mo, yon, Corrections Officer Custodial Basic Course. Ayan. Corrections Officer Reformation Basic Course. Kapag yung reformation naman ang pinoproblema mo, yan. Engineering, yung mga nagpapatayo ng mga building sa Bucor. And admin, yung mga papel-papel, yan naman ang kanilang mga basic courses. Yan nyo? Sa kanila, dami-dami, no? Wala tayo magawa, ganyan talaga sila. Yan lang naman. Next. Okay. Para po maintindihan nyo ng mabuti, ganito po yan. Pag police station, ang tawag, Chief of Police. Nakala niya? Okay. Pag fire station, Fire Marshal. Tama? Pag BJMP, Warden. Tama? Sa kanila iba. Tingnan mo mabuti. Tingnan mo mabuti, ha? Okay. Wala po kasi kaming sub-colony. Wala kami kasing sub-jail. Wala kaming sub-jail.
So, ito guys, itong colony superintendent, yan po yung equivalent ng warden sa amin, chief of police sa PNP, fire marshal sa Bureau of Fire. Nakuha ninyo? Oh, nakuha natin? Okay. Assistant superintendent, yan po yung assistant chief of police or deputy chief of police, assistant warden or deputy warden, or assistant fire marshal or deputy fire marshal. Nakuha ninyo? Sa kanila kasi meron po silang sub-colony. Naalala nyo ba? Iwahig, Mix, Montible, Inagawan, Central, Santa Lucia. Tama? Davao, 2, KP, Kristaps Porzingis, KP, Kapalong, Panabo. Tama? Sablayan, 4. CPPY, Central, Pusog, Pasugi, Yapang. Tama? Yon, may mga sub-colony kasi sila. Sa kanila doon, senior inspector ang ranggo. Pag colony sub-colony supervisor. Pag colony assistant superintendent, yung buo, yung buong dapikol. Okay. Ang ranggo niya, chief inspector. Kapag colony superintendent, yung warden kumbaga sa amin, nakadepende sa populasyon. Pag superintendent, dapat yung populasyon ng jail, ng presohan is hanggang 1,999. Senior superintendent kapag lumampas 2,000 hanggang 3,000. Nakala nyo? 2,000 hanggang 3,000. Tama? Ha. Regional superintendent ang tawag kapag ka naman ang iyong preso is 3,000 hanggang 5,000. Chief superintendent kapag supra 5,000 ang iyong PDL sa loob ng iyong kolonya. Nakuha? Sir, sulat. Pare, buran mo nga, Luis. Parang galit ka pa. Galit ka ba? O ba't parang di ka, ba't tahimik ka? May pinagdadaanan ka? Pag-usapan natin yan. Mahirap kong usapin na nga. Baka biglang hindi siya okay, tol. Okay. Pag MPS, major. Pag CPS, lieutenant colonel. Tama? Ang chief of police. Chief of police. Pag fire marshal, tawag dyan, pag MFS, diba? Municipal Fire Station. Ranggo niya, Senior Inspector. Kapitan. Pag CFS, Chief Inspector. Major. Mas mataas ng konti pagdating sa COP. Pag warden, iba. Hindi po nakadepende kung city jail, district jail, or municipal jail. Wala po yan. Wala pong pasyan na ganyan. Nakabase po yan sa jail population.
Ito. 1 to 99. That is jail inspector. 100 to 499. Senior inspector. 500 to 999. Jail chief inspector. 1,000 and above. Jail superintendent. Yan po dapat ang rank ko. Okay tayo dyan. Baka kasi makabasa po kayo ng ibang ano ha. Galing po yan sa ano talaga, memorandum po yan. Nasa manual po namin yan. Hindi po kami tumitingin kung district jail ba yan, city jail ba yan, or municipal jail. Tinitignan po namin ang kanyang population, kung ilan ang kanyang preso. Okay. Dormitory. Yan. O, diba? Hindi po selda ang tawag namin guys ha. Yan po yung nakasanayan natin, selda, di ba? Selda 1, selda 2. Ang tawag po dapat dyan, dorm. Dorm 1, dorm 2, ganyan. Okay. Kaya nga po dati, actually, sa totoo lang, bago po nagkaroon ng PDL na word, na term, di ba kasi dati ang ginagamit natin is inmate. It's either detainee or prisoner. Pag detainee guys, hindi pa konbiktado. Pag konbiktado na, prisoner. General term sa kanila, inmates. Tama? Ngayon, masakit daw po pakinggan yan, sabi ni Nelson Mandela. Oo, masakit daw pakinggan. So, babaguhin daw. Ngayon guys, actually, dalawang pinagbutuhan dyan. PDL at saka RB. Wala, wag mo na isulat yun. Gusto ko lang malaman nyo ba? Hindi naman yun ginamit na kasi, so huwag mo yun na isulat. Ang nanalo po, PDL. Kasi daw po, pangit na daw po masyado yung RB. Resident Borders. Wow, parang nag-boarding house na lang. Diba daw? Yes po. Tapos dormitory pa talagang pangalan. Oh, dormitory, resident borders. Bakit na daw? So, persons deprived of liberty ang ginamit talaga. Okay. Dorm guys ha, wag po kayong sumagot ng selda pag lumabas, pag nandun po yan sa board exam. Dorm po ang tawag. Ayan po. Type A ka kapag above 500 ang capacity mo na PDL. At ang iyong lot area is more than 1.5 hectares. Opo, sir. Kailangan kasi talagang masunod yan sa Phase 1, guys. Kaya wala kang makikitang Phase 1 na prison and penal farm na maliit. Maluwang talaga yan siya. Type B, kapag ka naman 101 to 500 ang inmate mo. Land area niya is 1.5 hectares. Kanina, more than 1.5 hectares. Ito naman, 1.5 hectares.
Kapag ka naman po type C, yan naman po ay 1 to 100 inmate capacity. Ang iyong lot area dapat is 3,000 square meters. Okay? Sige. Okay. Punta tayo sa ratio. Sa ratio po, may dalawa. Ratio na personnel to inmate, personnel to PDL, I mean. At may ratio naman na PDL to personnel. Nakilagay dalawa. Pagdating sa ratio guys, dalawa ang pinag-uusapan natin sa ratio. Personnel to PDL na ratio and PDL to personnel na ratio. Dalawa yan. Umpisa natin ang personnel to PDL. Bago nyo isulat guys, ilagay nyo muna to dito. Itong dalawang to, general yan. General ratio ang tawag. Hindi ko na nalagyan sorry. Ito naman, at may katuloy pa, may kasunod pa, yan naman po yung specific ratio naman po. Okay. Akala nyo walang math ha? Sige. Pag nag-cream daw kasi wala daw math. Meron. Okay. Sa custodial, pagbabantay ng buong kulungan at yung mga preso, yung nagbabantay dyan, ang iyong ratio is 1:7. Isang PDL, isang personnel, kaya niyang bantayan 7 PDL. So kung 2 personnel, kaya niyang bantayan 14 na PDL. Tama? Ganyan po ang ratio and proportion. Tama? Okay. That ratio is covering 3 shifts. Tanong, ano yung mga shifts? First shift is, kadalasan guys yung usual na shift na ginagamit natin. First shift is 7 to 11. 7 to 3. 7 a.m. Pakisulat na lang. First shift is 7 a.m. to 3 p.m. Minsan ina-adjust kasi nila yan 8 to 4. Adjust ka lang din ng oras. Apo. Basta dapat 8 hours po yan. Second shift naman po is 3 p.m. to 11 p.m. Graveyard shift. Yun po yung tawag sa third shift. Third shift is called graveyard shift. That is 11 p.m. to 7 a.m. the following day. Tama? Apo. Graveyard shift ang tawag dyan. Ang third shift. Third shift yan. Tawag dyan, graveyard shift. Doon sa watch and ward ninyo, di ba? Watch and ward system ng policing system, di ba? Pag watch, pag ward, umaga, pag watch, gabi, di ba? Apo. Okay, tingnan natin. Tanong. So, kailangan nyo ng cellphone talaga. Pag yung jail, may 1,000 na PDL, ilan dapat ang duty na custodial sa first shift?
Yan ang gusto kong sabihin sa inyo na dapat naiintindihan nyo yung binabasa ninyo. O, ano yon? Sige. 1,000 ang PDL. Using the ratio 1:7, ilan dapat ang mag-duty sa first shift? Eh di kailangan mo i-compute talaga. Oh, 1:7 man. Oh, ito lagi ah. Ang ruling niyan, kung yung personnel ang tinatanong, ilang PD lang makaya niyang bantayan, times ang gagamitin mo. Eh di baliktad man, eh di divide mo. Yan naman ang ruling pagdating sa mathematics. Tama eh, i-divide mo ang 1,000 divided by 7. Amo lang to kadali. Answer. Ha? Oy, pag may point dyan, hindi pwede kalahati yung tao, ha? Anakan naman yung paalang ang padyutihin mo. Ilan? Ha? 100? Ha? Answer? 143. The answer is 48. I'm not asking if ilan ang kustudyan lahat. Ang tinatanong ko yung first shift lang. Di ba sabi ko, for 3 shifts, yung 1:7, no? I-divide mo pa sa 3 eh. Ah, okay. Naintindihan ko na, sir. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Yung 1:7 ay para sa entire shifts na tatlo. 1:7. Eh tatlo, ang tinatanong ko lang kasi per shift lang, per shift. I'm meant to fly. Ano yun? Starship pala yun. Okay na. Again. 1:7 para sa lahat. Okay? So sa tatlo, take po 48 sila. Kasi 47 point something ba yan? Yan. Wala pong kalahati. Basta may sobra po dyan, isang tao po yan. Round off po as tao. Point to, pilang point to sa tao man? TL lang. Ganon, hindi pwede. Yung point to is considered as one person na. Okay? 1:48. Sa Reformation, that is general 1:24. Sir, ba't mas marami po? Kasi meron pa namang custodial na nagbabantay. Okay. Specific tayo. Ang specific naman, yan, moral and spiritual. Yung pare, kaya niya pong bantayan or magmisa sa 240. 1:240. Yung teacher, kaya niya pong turuan ng 120. 1:120 po yan. What? Sa work and livelihood, that is 1:180. Sports and recreation, that is 1:225. Health and welfare is 1:80. Behavior modification is 1:50.
Okay ba? Sige. Sige, pakisulat sa mga nagsusulat. Starships, Clemente. Ay! Admin. Admin. Sa admin po is kaya po ng 1:14.58. Paano po yung admin na yan, sir? Siyempre, kukunan niya po ng mga detalye yung mga PDL or katulong niya po para mag-file ng mga papeles sa office. Sa engineering naman po, kaya niya pong magbantay ng 58.33. Wala kang .33, kaya 59 po yan siya. Opo. Okay na? Ang DRD at saka Directorate for External Relations naman po, 50% each share per Directorate. That is 1:120. So, ibig sabihin, that is 1:60 bawat Directorate. Apo. Directorate for, ano kanyang RD Reception and Diagnostics. Sorry naman po. DRD is Directorate for Reception and Diagnostics. Hati sila. So, ibig sabihin, 1:60, 1:60 yan. And Directorate for Inmate Documentation and Records, yan naman po is 1:116.7. Apo. Ngayon, babaguhin po natin yan. Saglit lang. Hindi yan for BGMP only. Ito naman po is in PDL. Baliktad tayo One PDL. Baliktarin na natin. Kasi kanina, one personnel. Tapos PDL yung kasunod. Ito naman, baliktad. One PDL is to one personnel plus one. Pagdating sa escorting. Okay, tanong. Sa mga escorting guys, kadalasan yan, mag-attend ng court hearing. Magpa-check up sa hospital. Furlough. Anong furlough? Lalabas kasi may bibisitahing mahal sa buhay. Pwedeng burial, pwedeng lamay, pwedeng may sakit. Yan yung mga escorting na tinatawag natin. Paano kung yung may hearing na PDL ay 20 na PDL? Ilan ang escort? Ha? Ilan? 40. 21 lang? Hindi naman po yan 1:2. Constant po yung plus 1 dyan, di ba? Sabi nyo kanina 1:7, kung 2:14, tama? Sabi nyo, 1:1, ibig sabihin, pareho. Kung ilan yung PDL, ganon din yung escort. May plus 1 na constant. 21. Ngayon,
Last board examination, ang tanong, ilan daw po ang kailangang escort sa isang prisoner's van? Ilan? Sa isang prisoner's van daw po, ilan daw po dapat ang escort? Yun lang yung tanong. Sabi niya doon sa English. In an escort, in a prisoner's van or escort vehicle, how many escort? How many escort is necessary? Yun lang question. Sabi ko sa mga estudyante ko, anong sinagot nyo? Sabi nila 8. Meron naman sir 4. Meron naman 2. May iba pang choices. Meron sir, hindi number yung choice doon sir. Ang letter D. Ano yung nakalagay? Indefinite. Yun yung sagot. Bakit? Kasi nga sa escorting, nakadepende kung ilan escortan mo. Eh pag sinabi, ilan ang escort dapat doon sa isang prisoner's van? Eh wala naman nakalagay kung ilang PDL. Eh di, hindi mo ma-determine. Indefinite ang sagot mo, tama? Kasi 1:1 plus 1 eh. Wala naman nabanggit. If the law does not distinguish, if the question does not distinguish, you not distinguish. Ay, akala ko sir, 8 kay isang driver, bilang-bilang ka. Look. Paano naging escorting yon kung wala kang ine-escortan? Tama? The answer is indefinite. Hindi mo malaman. Ay, tama sir, no? Sabi kong alamin mo yung basic mo eh. Tama pala sir. Sipyat. Okay. How about inside the courtroom? Inside the courtroom. Inside the courtroom, 1:1 plus 1 pa din. Okay ba? Inside the courtroom. Tanong. Last. Ilan ang pwedeng sumakay sa aeroplanong komersyal na PDL for escorting? Baka lang lumabas. Okay. The maximum number of PDL na sasakay ng aeroplano na komersyal hindi yung pang gobyerno. Yung Cebu Pacific, Philippine Airlines, ganyan. Sumasakay pala yan sila serious kapag tinatransfer namin from here to other parts of the Philippines. Ilan? 2 lang po per flight. Again, maximum of 2 PDL per flight, per commercial flight. Kapag po ginamit namin po yung aeroplano ng Air Force, pwede kahit ilan. Kung ilan yung magkasya doon, pwede yun. Pero kung commercial flight, 2 lang po. Maximum of 2 PDL. Siyempre, following the ratio, 1:1 plus 1. So, 3 kami yan. 3 kami. Tanong. Sino ang first to board? Regular passenger or PDL? First to board means unang papasok sa aeroplano. Hindi po kami tumatambay doon sa holding area guys. Yung iniintay mo yung flight mo sa mga nakasay ng aeroplano. Wala po kami doon. Nakaseparate po kami. May kwarto po yan. Opo. Hindi po yan kami doon. Opo. The question is, sino ang first to board? The regular passenger or kami? Anyone? Sino? Ano? Kami ang unang pamasok? Sigurado? Okay. First to board. Kami. Hindi pa po tinatawag yung mga pasahero na mag-prepare. Nandun na kami sa aeroplano. Saan kami pupwesto? Front or rear? Ha? Rear. Pinaka-rear. Rarest seats. Okay. Last question. First, to disembark.
Ibig sabihin, lalabas na aeroplano kasi nakarating na. Regular passenger or kami? Ha? Okay. Baliktad na naman. Pag lumabas, sila naman yung uunang lalabas, kami ang mahuhuli. Diba? O, doon dumidiskarte yung mga DJMP sa ano eh, sa flight attendant eh. Ilang beses din kami naka-escort dyan. Sabi nung flight attendant sa kasama ko, "Sir, ano yung uniform niyo, sir?" Yeah. Kasi tinatanggal namin pangalan eh. Storyahin. Okay? First to board, last to disembark. First to board, disembark. Embark. EM, tapos bark. Gano'n. Awa siya eh. Last, escorting. Pakilagay, hindi ko nalagay kasi. Work outside. Lagay po dyan, work outside. Katulad nung nakikita ninyong mga kumukuha ng saging sa kasagingan doon sa Dapicol, yon. May mga escort yon. Natanong nyo? Gano'n? Story. Okay. Bawal daw? Okay. Shh. Dalawang ilalagay nyo dyan. If minimum security prisoner, at yung pangalawa, if medium security prisoner. Sir, paano sa maximum? Hindi pwede magtrabaho sa labas sa maximum. Okay? Hindi pwede. Minimum lang at saka medium. Okay. If minimum, 1:10. 10, yes, minimum security prisoners. Oh, kaya niyang bandayan. Again, 1 Bucor personnel. Kasi pang Bucor lang yan. Wala po sa amin yan. Hindi pwede yan sa amin sa BJMP. Hindi pwede lumabas ng walang court order sa amin. 1 personnel, 10 minimum security prisoners. Ang kaya niyang bandayan. Pag medium naman, 1:6. 1 personnel, 6 ang kaya niyang bantayan ng medium security prisoner. Tinanong kasi sa board exam last time, pwede ba daw magtrabaho ang medium security prisoner? Ang kasagot ng karamihan, hindi daw, minimum lang daw. Hindi po. Pwede po ang medium. Pwede po ang medium. Wow. Yes po. Sige. Next. Uy. Mag-ulan pa talaga, no? DSWD. Eto, talagang matatagalan tayo ng konti dito.